Speaking of scammer, mga kababayan, ngayon naman po ay pinag-uusapan din at hinahanap itong si Iloy Bugris. Aray ko. Bakit wala nang paramdam sa social media itong si Iloy Bugris, mga ka-GP Natics, matapos po mabuking? Nasaan na kaya nagtatago ngayon itong queen of fake news na si Iloy Bugris? Tinalo pa nito si Maharlika, mga kababayan. Bakit? Ano ba ang nangyari dyan? Eto po kasi, mga ka-GP Natics. Ayan. Hinahanap na nila at marami pang post sa social media na kung saan po ay hinahanap itong si Iloy Bugris. Okay? So, ayan, isa sa mga post, mga kababayan, umiiyak si Iloy Bugris. Okay? Yung iba naman sinasabi, nasan na kaya si Iloy Bugris? Nawala po ito sa social media at hindi naging active ng mga ilang araw. Pero chinek ko kanina ang kanyang mga posts, mga kababayan, sa FB page na lang, ay iba na ang kanyang mga binabanatan. Iba na ang kanyang mga tinitira ngayon. Diba? Hindi na po mga politiko, mga artista na naman, balik na naman siya sa dating gawi. Ano ba ang ginawa nitong si Iloy Bugris, mga kababayan? O kung bakit biglang nawala? Eto po ay isa pong kanyang in-scam, no? Isang DDS din na nagtiwala po sa kanya, nagpahiram ng 350,000, subalit natapwat. Ganito po ang ginawa ni Iloy Bugris. Ako lang po i-clarify kung ano yung nasa likod ng mga patutsada ni Iloy Bugris sa social media sa ngayon. It happens kasi na kasagsagan yun ng pangangailangan niya dahil wala siyang mahiraman, matakbuhan, kasi kailangan niya ng maglipat ng bahay sa Dubai. At the same time, yung mother niya, kailangan niya ring ilipat ng bahay, if I'm not mistaken, sa isang subdivision where merong security at secured yung family niya. Okay, eto yung mga screenshots ko. Eto. Sabi niya, ako naman pautangin mo, nakahold ang account ko sa PayPal sa laki ng pumasok. Sabi niya sa akin, 100K carry. Ano carry mo? Sabi ko naman, okay po, saan ko i-send mother? O, ayan ang reply niya. Business days lang, ibalik ko. Gawin mo na lang kaya 150 kasi ang 150 na yan, kailangan ko yan para sa sa isa kong apartment na nilipatan namin for the time being. Kami nag-aaligid-aligid sa amin dito kung gusto ako pat ni Lisa. Alam mo ba, nagtatakbo-takbo kami ni Daddy Pokes, 3 apartment. Kinalipatan namin kasi nag-change kami ng kotse din. Sinabi ko, grabe naman yun, mga kababayan. Dinamay pa yung first lady. Aray ko. Napatsyon ako ni Lisa. Palipat-lipat daw sila. Kailangan niya ng pera. 100,000 ang inihiling, mga kababayan, na utangin. Napunta sa 150,000 dahil lumipat daw sila ng kanilang tirahan. Nagpalit din daw ng kotse dahil aaligid-aligid dahil ipapatay daw siya ni Lisa. Aray ko. Nananahimik yung mag-asawa. Ginamit pa sa pangi-scam nitong si Iloy Bugris. Aray ko. Timawa talaga tong babaeng to. kay Mars, kay merong nag-aaligid sa amin, ipapatay ko yun ni Lisa Berto. Oo. Okay, yun. Kasi nga ipapatay daw siya ni Lisa Marcos. So sabi ko naman, Grabe. 50K lang limit ko sa GCash. Send ko now 50K GCash. During that time, pag-check ko ng GCash ko, may nagbayad na pala sa akin. Reason na meron akong na-send sa kanya na 90,000. Instead of 50,000, nag-request niya na panimula muna or paunahan Roger, na mabait. ng send 50,000. Pero pag-check ko ng GCash ko, I have 90,000, almost 102,000. Si Romeo. So, isend ko muna sa kanya ang 90,000. So, ngayon, pumunta ako sa isang app ko, yung Metrobank. Ayun, nag-send ako ng 50,000, same. Vibel, Picara, BPI. Okay, ito na yung 50,000. So, 90 plus 50 is 140. Mother, pwede ang 10K na balance sa GCash ko na isend o balik naman ako sa GCash kasi as I mentioned nga kanina, nasa 102 yung balance ng GCash ko pero 90 lang isend ko kasi I thought makakapag-send ako sa online banking ko ng 60,000. So na-forgot ko nga na 50,000 lang palang limit. So na-send ko na yung 10,000. Ito naman yung validation. Ito yung DDS ang isend ko nagpautang. sa kanya. So a total of 150,000 na. Ito na yung i-share niya sa akin. As kung natatandaan nyo, as she mentioned, meron daw siyang almost 1.7 sa PayPal. So, ito yung PayPal niya ngayon. Look, 1.4. So, doon medyo nag-question mark ako. So, kasi i-share niya, according sa kanya, 1.7, yun pala 1.4. Ito yung sinasabi niya na pambabayad niya sa akin once ma-clear niya na sa PayPal. Okay, now yun na. Ang total ko sa kanyang na-send is 150. Nag-message na naman siya sa akin, ito, i-add mo ko Berto 200K if okay lang, para I'll send you 350. Yun sabi niya sa akin, hindi ko lang basahin yung iba.
Sabi ko, mother, here pa ako sulod sa isang company kasi nga nangongolekta pa rin ako ng mga collection ko coming from my business, yung sa babuyan ko, some of you knows, yun. So ayun, Grabe mga kababayan, from 100,000 to 150,000 to 350,000. Palaki na palaki. Nauna 100, naging 150, tapos dinagdagan pa ulit ng 200,000. Aray ko! Diyos mio! a total of 350,000 yun. Salamat Sir Roger Mabait para sa kulang ko, GP. Alin ang kulang mo? Thank you! Ang kinasama ko, to be honest with you, nakabayad na siya sa akin. 3 to 5 days ang sabi. Pero look, anong nangyari? Marami na siyang rason sa akin. Kasi naniningil na ako. After ito, marami akong message sa kanya, naniningil na ako. Until such time, nakabayad siya sa akin ng paunti-unti. Pero, wala akong magawa instead to accept. Kasi naiintindihan ko ang isang nangangailangan na kagaya niya. Hindi pa yun nabayaran. Hindi pa. Nawala. Ang loob ko kasi bakit? Almost 2 months yung inutang niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa paid. Oh, hindi pa paid. Yung message ko sa kanya. Ibig niya sabihin kanina, nagbabayad ng paunti-unti. Kaya lang, mga kababayan, hanggang doon na lang. Tapos ngayon, 2 buwan nang nakalipas, hindi pa rin bayad. Kumbaga ginawang hulugan, mga kababayan. Tapos nung naging hulugan na nga, ay biglang-bigla pang nawala, biglang naglaho. Walang paramdam. Eto, sige ako follow up, hindi man lang makareply. Since ang last message niya sa akin, June 7. June 7. June 7. June 28 na ngayon. Nag-follow up ako sa kanya, wala nang reply. Yun pala, may plano pala siyang i-offset sa sabon. Ganito nauna siyang humirang sa akin ng pera cash. A total of 350,000. After a month, nagingi sa akin ng tulong ang business partner niya na si Ador. Mami, suportahan mo naman kami sa business namin na ganun. Baka pwede mo ipasok sa co-op yung sabon. Sabi ko, sure, walang problema. Okay. Yun, pinasok ko, tinry ko, papasok sa co-op na mabenta yung sabon. It so happened na yung mga co-op members, hindi talaga siya makapatronize to buy that soap. Kasi nga, most of the employees na pinalagyan ko ng sabon is working on a failed area. So, nangitin. So, sabi ko, Ate Ador, may complain ako sa co-op. Hindi ko naman pwede i-push talaga yung sabon. Para lang mabenta. So, my main priority is to understand as well our consumer. Kasi sila yung mga nagbili ng sabon. So, hindi ko talaga in-expect. Remember, nauna hiram yung cash. At saka, based sa pinag-usapan namin, ibabalik niya ng 3 to 5 days. Wala kami Walang napag-usapan interes na offset. Kasi bakit? Hindi ako mangungulit, mother. Hindi ako mangungulit kung ikaw mismo marunong mag-update sa akin. Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ka sa'yo. Kahit sila Ador at sino man sa kaibigan ko, hindi ako nagpapahiram ng pera. Kasi bakit? Ayaw ko masira ang pagkakaibigan namin dahil sa pera. Nagnenegosyo ako sa iba, nagpapa-interest ako sa iba, pero sa mga kaibigan ko hindi. Kasi I know how money works and how money will damage our relationship. Mother, to tell you honestly, eye to eye pwede kitang tingnan. Hindi ako mahiyang magsabi sa iyo, Mother, update lang yung kailangan ko sa iyo. Replyan mo lang. Nakakaintindi ako. Lalong-lalo na nung tinawagan mo si Mother, nakausapin ako. Nung kinausap ako ni Mother, na hindi kita piliting singilin kasi partial-partial ka naman bayad. Inintindi kita. Ako pa nga ang humingi sa iyo ng sorry. Kasi bakit? Nasa hospital yung mama mo. Ano naman sa akin? Na-hospital din ako. Na-hospital din ang brother ko. Naintindihan mo yung side ko? Ngayon, nagmamalinis ka sa social media. Bakit? Ano ba i-post ko? Hindi naman kita pinahiya. I want to catch your attention to read my message in your private account. Ginawa ko yan kasi nandyan si Ador ngayon sa Dubai. Baka naman may papadala ka. No more other bad intentions akong ginawa sa social media ko. Ngayon, anong nireply mo? Talak ka ng talak. Sabog ka ng sabog. Bakit? Nasasaktan ka dahil nakatch mo yung post ko. May time ka nga mag-live. Kaya pala hindi kita nakikita sa live kasi i-block mo ako. Everyday ako nag-chat sa'yo. Ni isang reply. Yun lang gi-please ko sa'yo. Wala akong na-receive na reply or update coming from you. Kasi Mother, sa totoo lang, malaki ang respeto ko sa'yo. Naku po. Ayun na. Hindi pala, kaya pala hindi nakikita sa live. Nasaan na si Iloy Bugris? Aray ko. Hindi ko na makita. Gi-block na pala.
Anak ng baka. Mga kababayan. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, ang nagkakaproblema pagdating sa pera, itong mga DDS. Di ba? Pero mo, kapwa mo DDS, pinautang ka, pinagkatiwalaan ka, tapos ganito ang igaganti mo. Actually, mga kababayan, hindi pala ito ang unang pagkakataon na itong si Iloy Bugris ay nagkaroon ng problema. 'Di ba? Marami na rin pala tong inistapa eh. Ito pa yung kaso niya, mga kababayan. Yung kaso niya po. Oh. Ito yan. Iba pa yan iba pang kaso to, mga ka-GPnatics. Oh. Jinky Miraflores Abilino Carpio. Naku, kamag-anak pa ata ng asawa ni Sara Duterte to. No? After considering the information resolution complaint, affidavit, and all supporting document attached thereto, the court is convinced that there is sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and that probable cause exists against the accused and that they should be held for trial. Let a warrant of arrest issued against accused Jinky Miraflores Abilino Carpio and Tristan Joshua Carpio for their immediate apprehension. The amount of 18,000 pesos each is fixed for their provisional liberty. Nako, meron palang mga kababayan. Ayan, kailangan nilang mag-post ng bail na 18,000, 'di ba? Sa Carmona, Cavite yan noong 2023. Biruin nyo. Aray ko. Tapos ang sinisisi niya kung bakit daw siya nasa Dubai kasi wala daw siya makuhang trabaho dito dahil daw sa gobyerno ni Marcos. Yan ang sinasabi niya. Aray ko. Na hindi daw mabigyan ng trabaho yung mga kababayan natin. Kaya ka naman pala nagtatago dyan sa Dubai, anak ka ng tinapa. May kaso ka ng estapa. Aray ko. Diba? Estapa under Article 315. Kaya ka nandyan sa Dubai. Naniniwala na ako ngayon doon sa isang kapwa mo Ilongga na nagsasabi, kumapit ka doon sa isang Canadian na akala mo mayaman, nagpaturutot ka lang. Diba? Yung pala, isa rin yan hampas lupa kagaya mo. Kung mayaman ka, sabi mo, meron kang mansyon. Diba? Sabi niya, may mansyon daw siya eh. Kung may mansyon ka, bakit ka nangiram ng pera? Ay ko. Tsaka kung may mansyon ka, bakit ka parang TNT, tago ng tago, palipat-lipat? Aray ko. Diba? Kasi kung alam ko kung may mansyon ka, mga kababayan, pwede kang manghiram ng pera eh. Diba? Pwede mong isanla o pwede mong ibenta yung lupa mo or yung bahay mo. Diba? Yung property mo. Para nang sa ganon, magkapera ka at makalipat ka ulit. Aray ko. Nanghihiram ka lang ng pera 350,000. Pero mo, hindi pa ba sapat yung kinikita mo sa YouTube? Sa Facebook? Aray ko. Diba? Estapador talaga, mga ka-GPnatics. Sabi ni Miles Tan, that's a smelly mouth. Hopefully, it will rot in the coffin. Good things, it's early. Na mo, wanted ka pala tapos yabang mo. Lahat na lang ibinibintang nila doon sa first couple kay Pangulong Bongbong Marcos kaya daw siya napadpad ng aray ko. 'Di ba? Napadpad ng ibang bansa sa Dubai. Mga kababayan, etong katibayan nagtatago ka. Aray ko. Kasi sabi niya, may kinukwento siya nung isang araw. Alam niyo ba kung bakit ako nandito? Yung mga anak ko, parang hindi nila ako kinikilala, hindi ko alam kung ano yung mga nasa puso nila. Oo, anak ko sila sa dugo, pero hindi ko alam kung ano ba ang pagtingin nila sa akin. Hindi ko sila malapitan, hindi ko sila mayakap, hindi ko alam kung kung bakit malayo ang loob nila sa akin. Simula pagkabata, di ko na sila nakasama. Teka. Simula pagkabata. Ibig sabihin, malalaki na yung mga anak mo. Ibig sabihin, nagtatago ka na dati pa. Bakit hindi mo sila nakasama? Bakit malayo ang loob nila sa'yo? Kasi may ginagawa kang katarantaduhan. Tapos sasabihin mo, kasalanan to ng gobyerno ng Pilipinas. Kasalanan nito ni Marcos. Walang trabaho dyan, kaya nandito ako sa ibang bansa.
Walang trabaho dyan, kaya ako ay nagsasakripisyo, ako ay nakikipagsapalaran dito. Puta, malalaman mo, nagtatago pala. Aray ko. Estapa queen. Diba? Estapador. Oh. Alam nyo ba, mga kababayan, ito may re-reveal ako sa inyo ha. May nakausap ako ng mga DDS. Yan. Okay, mga DDS. Nakausap namin. Well, sabi niya po ito sabi ng mga DDS na nakausap ko. Kaya pala malakas ang loob nito, taong to, na bumubula ang bibig sa social media. Mukhang may nagpapatakbo rito. May mga politiko na nasa likod nito. Binabayaran ito, mga kababayan, para tumaas. Siyempre, una, nakita nila na palaban. Nakita nila na nasa ibang bansa, hindi basta-basta makakasuhan. Tanggapin natin ang katotohanan. Di ba kahit tayo, mayroon po tayong tawag dito mga kababayan, yung kaso kasi ni Maharlika, di ba magkaiba po. Sa Pilipinas, yung kaso ng libel, sa kanila civil lang, sa atin criminal. Di ba? Dito naman kay kay Bugris diyan sa UAE, sa Dubai, mga kababayan, meron na tayong extradition. Kaya lang mahihirapan pa rin. Sino ba naman ang kumbaga para sa akin, no? Sabi kasi ng iba, sino ang magtsatsaga na kunin 'yan? Wala namang kwenta. 'Di ba? Sabi ko nga, yun nga walang kwenta pero nakaka-damage. Sana doon sa mga sinisiraan, no, habulin nyo. May extradition naman tayo 'Di ba? Para pag nahabol nyo ito, malaman nyo ngayon kung sino yung nasa likod niya. Sino yung mga nagbabayad sa kanya ng mga politiko para manira. 'Di ba? Kasi kung hindi nyo ahabulin, grabe ang damage na ginagawa nitong si Iloy Bugris. 'Di ba? Sabi ni Sir Leo, mansion sa paso. Aray ko. Tinutulungan dapat ng mga Duterte yan. Nagpapakamatay ng pagtatanggol sa kanila. Actually, yun nga po yung binabanggit ko, Ma'am Jocelyn. Di ba? Meron daw mga tao, ayaw na lang pangalanan ng nakausap namin mga DDS. Siyempre, mga kababayan, di ba? Pero kung iisipin nyo po, just connect the dot. Sino ba yung binabanatan niya? 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, kaalyado ni Pangulo, si FL Lisa. Siyempre malalaman mo kaagad na ang kumukontak sa kanya ay yung mga nasa kabila. Yung mga kalaban sa politika ng mga pinuputakte niya. 'Di ba? Para nga naman mga kababayan, magmukhang legit yung ginagawa nitong si Iloy Bugris. Pero hindi. Meron daw pong nagpapadala sa kanya ng pera. Ito, ganito yung sasabihin mo, ito yung script mo, ganito ang banat mo. Ganon. Pero ako, ang mga hinala ko dyan, mga kababayan, alam nyo na kung sino. Ang mga nagpapalakad, ang mga nagpapaputak para bumula ang bibig nitong si Iloy Bugris. Alam naman natin, si Iloy Bugris, mga kababayan, iba ang content niyan dati, hindi yan sa politika. Pero nakita nila na magagamit nila bilang attack dog, attack pig pala, Aray ko. Diba? Naniniwala ako sa sinasabi mo, Go. Kasi dati hindi naman politics ang tema ng vlog niya. Mas okay pa nga dati, even me, subscriber niya ako, nag-unfollow na kasi niya wala na siyang kwenta. Hindi man ako magsisinungaling sa inyo guys 'Di ba? Etong nakausap ko ng mga DDS, yan yung time po na ano ba yung event doon nung nakaraan? Sa Araw ng Kalayaan na nagkita-kita kami ng mga DDS, nagpang-abot kami. Nagulat nga sila kasi yung mga kaibigan natin namin dati sa unit team, hindi nila ako nakilala, guys. 'Di ba? Hindi nila ako nakilala. Hindi naman talaga ako naglalabas. 'Di ba? Hindi nagkwento-kwentuhan kami. Ito nga yung sinabi nila na syempre yung iba nga sabi nga nila, ano na lang tayo, huwag tayo mag-away-away, mag-ano lang tayo tungkol sa politika. Banatan natin yung mga politiko. Wala yun, walang problema. Kung tayo mag-aaway-aaway, wag na lang. Para mas maganda sabi ko, mas maganda yung ganyan kaysa yung pagdating namin sa lugar.
babawalan nyo kami. Sabi nung iba, hindi naman kami yun. Yung ibang kagrupo namin, yung ibang mga DDS, sabi nila, edi nagkukwentuhan. Mga kababa, hanggang sa umabot nga po dito sa punto na ito, na eto pa, ang shinare nung isa na yon, sabi niya, alam mo kaibigan ko yon si Bugris. Kaya lang, meron akong isang sponsor. Sabi niya ganon. Meron akong isang sponsor. Nakilala din niya yung sponsor na yon. Di sponsor ko ngayon, gusto siyang kausapin ng sponsor. Tapos, nung nag-usap na sila, at ang gusto kasi nung sponsor, mga kababayan, parang mabanggit yun din yung pangalan niya sa live. Kaya lang, itong si Bugris, di ba alam yung ugali niya? Na kapag padalan mo nga to, nanghihingi ng di ba? Nanghihingi ng GCash, nanghihingi ng pastar. Pagbigyan mo to ng 2 piso, nagagalit ito. At saka ang style niya, hindi siya magsisimula, mga kababayan, hanggat hindi siya nakakakuha ng mga pakulay, ng mga pa-star sa kanya. Kumbaga, dadaanin niya kayo na sasabihin niya, paano tayo magsisimula? Wala pa nga kayong wala pa nga kayong padala, wala pa kayong pakulay, wala pa kayong mga pastar dyan, ganon, di ba? Ngayon, dahil nga gusto magpabati nung isa, mga kababayan, hindi ko na maalala yung exact word pero ganito yung pagkakasabi. Sabi raw ni Iloy Bugris, sabi niya, uy, batiin mo naman si ganito. Sabi raw ni Iloy Bugris, hindi ko mabasa sa dami ng nanonood. Para mabasa ko, magpakulay siya. Magpadala siya. Kumbaga sa live niya, mga kababayan, sa live daw, kasi di ba sa atin lumalabas yung pangalan di ba? Lumalabas yung pangalan. So para ma-recognize niya at makita niya doon, mga ka-GPnatics, kailangan muna magpadala o kaya magpakulay, ganun, mag-donate ng pera. Aba, sabi daw nung kaya sabi nung DDS na kakilala namin, parang nahiya na daw tuloy siya. Di ba? Nahiya na daw tuloy siya na isabi kay Bugris na pakibati yun. Kasi nga, iba yung hinihiling ni Bugris, mga kababayan. Bago daw niya batiin, kailangan mag-donate, magpadala, magpakulay, something like that. Sabi ko, aba, ibang klase pera-pera ang labanan. Sabi ko halatang bayaran. 'Di ba? Ito yung taong hindi niya nire-recognize yung kanyang mga viewer. Ito yung taong ang tingin niya sa mga viewer palabigasan, hindi pamilya. 'Di ba? Kasi pag ganun, mga kababayan, ibig sabihin palabigasan ka lang 'yan, gatasan ka lang 'yan. Sabi ko nga, yung panunood diyan, sa akin in my own opinion, mga ka-GPnatics, magpakulay kayo or hindi, okay lang sa akin, walang problema. Malaking pasalamat ako na nanonood kayo sa akin. Nag-like kayo sa video ko, nag-stay kayo at least 10 minutes. 'Di ba? Kung hindi naman kaya ng 10 minutes, wala akong magagawa doon. Magpapasalamat pa rin ako kasi engagement 'yun. 'Di ba? Kaya nagiging matagal or kaya nananatili pa rin tayo ngayon dito, although hindi ako kalakasan kagaya ng iba, mga kababayan, pero nananatili ang channel natin. Kumikita pa rin naman tayo kahit papano, sapat pa rin kada buwan. Ang kinikita natin, pambayad ng apartment, pambayad ng mga utang, panggastos sa araw-araw, tuition ng mga bata, sapat pa rin. Para sa akin, mga kababayan, yun ay napaka-importanting bagay. Kung wala kayo, 'di ba? Kung wala kayo diyan na nanonood, hindi niyo nakikita yung mga ads. Wala ako dito ngayon. 'Di ba? Wala ako dito ngayon. Kaya doon pa lang magpasalamat na dapat tayo na merong nanonood sa atin dahil yung suporta ninyo ay napakalaking bagay yan para manatili pa rin kami. Hindi man sa rurok ng tagumpay, at least sa tagumpay. 'Di ba? Malaking bagay. Sa kanya, alikan siya. Palabigasan. Sabi ni Papa Cho, na-off ako pag nangihingi. Di ba, Papa Cho? Dati nga, mga kababayan, mayroong mga nag-aalok sa akin, lagay mo kasi yung GCash mo dyan. Di ba? Ayaw ko. Ayaw kong ganon. Gusto ko, kayo na magkusa kung gusto ninyo. 'Di ba?
Kaya nga hindi ko rin binibigay masyado yung FB ko bibihira. Iilang tao lang ang nakakaalam dyan at iilan lang din ang nakapagbigay sa akin, tandaan nyo yan. 'Di ba? Wala pa sa 10 yan. Pero talagang appreciate ko yan. GP, kamusta na si Bato? Ayun, nagtatago pa rin. Aray ko. Para lang siyang si Guevara, female version, sabi ni Jigo. Media is partial, sabi ni Commander Churba. Aray Oo, ko. media is partial. 'Di ba? Doon sa ibang bagay. Pero dito, is social media yon, yung kanina. Baboy Alcansya kasi, si Iloy Bugrit. Sabi ni Rani Shera, solid kami sa'yo, GP, hindi medya-medya. Ayun, nadali mo! Kabsat! Kaya sa'yo ako Di ba? Medya noche. Correct ka dyan, GP, sabi ni Marge ng Cereza Force. Margie Barceo. Ma'am Margie Barcebal, tama, Ay, nako. Ako sa totoo lang, mga kababayan, yung nahihiya nga ako sa inyo minsan, siguro na-encounter niyan na nag-start tayo ng live, bigla na lang nawawala yung live natin, hindi na ako nakakabalik. Ay, hiyang-hiya na ako doon sobra. Yung hindi ko kayo mabate, hiyang-hiya ako doon, promise. Kaya lang minsan, may mga bagay na kailangan hindi ako bumate. Bakit kanyo, mga kababayan? Pangpataas lang ng algorithm. Pag nakita ko na okay na naman yung algorithm ko, bati na naman, balik tayo sa dating gawin. Ganun lang yun. 'Di ba? Kasi kayo yung mahalaga. Yung boses nyo, yung mga kababayan, sabi ko nga, yung comment nyo, yan ang pinakamahalaga dito. Kayo ang bida dito, boses ng makabagong Pilipino. 'Di ba? Ganun lang yun. Kung meron akong di nababate, kung meron ako nalalaktawan dyan, well, tadtarin nyo lang ako ng comment. Wag lang pare-parehas. Aray ko. Diba? At wag lang din caps lock. Appreciate ko yan. Mababasa at mababasa ko yan. Pero hindi nyo kailangan, mga kababayan, na para mabasa ko kayo. Hindi. Babatiin ko yan. Kailangan magpakulay muna. Kailangan magpadala muna. Aray ko. Kasi daw, etong si Iloy Bugris, doon sa nagsabi sa akin, nakita daw niya kasi yun, taga Japan, yung follower na yon. Malaki daw talaga. Lapad-lapad daw kung magbigay. Hindi lang basta yan lapad-lapad daw, mga kababayan, kung magpakulay. So ngayon, parang nainggit ata. Uy, gusto ko yan Aray ko. Diba? Kung gusto niya magpabate, kailangan magpakulay muna siya. Anak ng tinapa. Diba? Magkaiba yun. Alin ang magkaiba, Sir Leo? Gloria Pangan, love mo talaga mga viewer mo, GP. Of course, siyempre. Mama Dora Reyes, thank you. Oo, GP, bigla na lang nawawala. Yun sa yun, sa internet. Minsan naman, mga kababayan, kung hindi sa net, dito sa app na ginagamit ko, ito kasi walang bayad. So, expected mo na kapag walang bayad, meron talaga nag-i-error, 'di ba? Kahit nga may bayad, nag-i-error Doon pa kaya sa walang bayad. Kaya nga lang hindi na tayo pwede kagaya dati na dual, YouTube tapos Facebook. Wala na, inalis niya na 'yun Kasi sobrang daw, nakikinabang na ako ng gusto. Aray ko. 'Di ba? Tadta rin ba? Oy, Banat Boy! Shout out sa'yo, Brad. Kambal! Aray ko. Long time no see dito sa channel ko Basta enjoy lang sa comment section at lahat tayo may natututunan, sabi ni Ma'am Gina. Yun naman pala Pakibati mo ako, sabi niya Cristobal Cuartero. Ayun! Ma'am Cecilia Gabina, hello, tayo ang bida, Sir Jorn. Basta andito lang kami kahit nasa Gedli lang ako. Nako, si Ma'am Allen Arsenas pa ba? Yung Sokmet Albedja. Oo. Social media at media. Di ba? Yan yung taong may tatlong katangian. Lakas ng loob, tibay ng dibdib, at kapal na muka. Aray ko! Sabi ni Mario Gipiga. Oy! Aray ko. Parang alam ko yan 'di ba? Katangian niya ng call center. Lakas ng yung kapal ng mukha, tibay ng sikmura, at pera-pera na ang labanan. Ganun ba 'yon? Aray ko. Hindi, ako talaga ginagamit ko 'yun nung nasa call center ako Pero iba naman kay Iloy Bugris, 'di ba?
yung katangian niya, iba eh. Lakas ng loob, di ba? Kapal ng muka, tibay ng dibdib. Oh. Tapos, wasak ang paninindigan kapag ganun. Salamat, Mama Anita Ternora. Thank you. Kapal ng balat. For me, okay lang kahit di mo ako pansinin. Basta ingat ka lagi, GP God bless, sabi ni Winnie Halos. Ma'am Jo, meron talaga no pakulay, no shout out. Ay talaga, may ganon? Ay, pag ganon, mga kababayan, just me yung marimar na yan. Ano yun? Hindi man lang ma-appreciate yung mga nanonood. Alam nyo, kahit nandyan, sabi ko nga yung pagpunta nyo dito, the moment na makita ko yung pangalan ninyo, na nandyan kayo kahit di kayo nagpaparamdam. Remember, pag ako bumabate, yung mga silent viewers dyan, di ba? Kasi alam ko, lalong-lalo na, may mga kababayan tayo noon na sinasabi nila, "Uy, GP, sorry hindi kami makakomment, kasi malabo na yung mata namin, ganito." Sabi ko, malabo na po mata nyo, di nyo makikita yung kogapuan ko. Hindi, joke lang. Okay, sabi nila malabo na kasi yung mata namin. Tapos yung iba naman, nagsasabi, may trabaho kasi kami, Sir GP. So ang ginagawa na lang namin, nakikinig. Kahit habang nagtatrabaho kami, pampalipas ng oras, nasa banyo kami, nasa bulsa lang namin yung cellphone namin. Tapos naka-headset para hindi marinig ni bossing. Di ba? Hindi mo pa ba ma-appreciate yun? Laking bagay nun Mga kababayan, biruin mo, gagawin kang pampalipas oras. Sa iba, pangit ang pampalipas oras, di ba? Kapag doon sa mga lalaki or babae na nangangaliwa, pangit, pakinggan yung pampalipas oras. Pero mga kababayan, dito sa mga viewer natin, sa mga sumusubaybay, nagmamahal sa channel natin, pag sinabing nagpapalipas kami ng oras, hindi pangit yun. Hindi pangit yun kasi may effort, di ba? Hindi lang effort, mga kababayan. Biruin mo, sa bunganga ako na to na pumuputok, di ba? Sa bunganga ako na to, kung tutusin, mga kababayan, hindi ko rin masyado pinapakinggan yung sarili ko kasi nagsasawa na ako di ba? Pero kayo, na nandyan, nagtsatsaga kayo sa boses ko. Hindi ka ba magpapasalamat? Di ba? Paano kaya nakakatulog ang mga tulad niyang babae niyan, sabi ni Jigo. Nako, wala nang konsensya yan. Nalalaktawan ang name, may mga paborito sila, sabi ni Bebang. Talaga? Baka naman hindi kayo, Bebang, nagpaparamdam. Pag sobrang bilis din. Ito tandaan nyo ulitin ko ulit. Dito sa harap namin, pwede kami mamili dito ng top chat. Pwede rin kaming mamili ng live chat. Kapag naka-top chat kami, kung sino yung maraming comment, siya yung lalabas dito. Pag naka-live chat kami, lahat makikita. Kaya lang pag sobrang daming nanonood, kahit naka-live chat yan, syempre sa dami niyan, ang bilis talaga, 'di ba? Hindi talaga mababasa yung iba. Hi Ma'am Lina Villalon, monay na monay ang bunganga ni Bugris. Nako, masarap pa nga yung monay. Aray ko. Hindi totoo. Ang monay masarap. Si Iloy Bugris ba? Sabi nga ng barkada ko, sabi ni JDB, buris daw to. Aray ko. Diba? No. Sabi ni Ma'am Imelda Ignacio, pero po ikaw, si Coach Jarrett Banat Boy po, greet niya lahat kahit ala pa kulay. Ma'am Pamela Morimoto. Hi idol from Japan. Thank you. First time mo dito, Ma'am Pamela. Ngayon ko lang nakita yung pangalan mo. Mami Leti Blagilo. Agpaiso data kabsat habang agkuskus ti Inidoro ni Amo. Nakikinig ako sa iyo sa live mo. Kita nyo na? Mga kababayan, hindi lang si Ma'am si Ma'am Anita Temora or Ternora ang nagsasabi nito. Marami mga kababayan. Kaya nagugulat ako. Sabi ko nga yung experience ko na alam nyo, may nanonood sa'yo, tapos gusto kong suportahan. Minsan, kahit na unahin dapat yung pamilya nila, nagbibigay sa'yo, tapos darating ang panahon na hindi ka nabigyan, nalaman mo yung iba, nabigyan, mumurahin mo, puay ka! Ganunin mo? Aba, nakakahiya yun. Diba? Nakakahiya yun. Mumurahin mo yung viewer mo. Sasabihin mo, wala kang kwenta. Hindi ka lang nabigyan.
So sabi mo, walang kwenta. Maghahanas-hanas ka na. Aawayin mo na yon. Sabi mo, huwag ka manood sa akin na ba? Mga kababayan, kung wala yung isa na yan, di ba? Hindi kasi natin naiintindihan. Ang isa, nag-aano yan eh. Mga kababayan, kumakalat yan eh. Di ba? Parang networking. Yung isa na yan, kapag napanood ka, nakita ka, narinig ka na, okay naman to. Ang bait nga niya eh. Magaling siya. 'Di ba? Na-appreciate ko yung mga bagay-bagay. Kukwento 'yan sa kaibigan niya. 'Di ba? O yung kaibigan niya na ano rin mga kababayan, kumbaga homesick din. Oo nga, panoorin natin, pampalipas oras habang tayo ay nagtatrabaho. Ganoon. 'Di ba kumakalat? Tapos mumurahin mo yung tao na 'yon. Kaya kita nyo, mga ka-GP Natics, promise, hindi po ako nagsisinungaling. Marami kaming mga kasabayan, no? Na wala na sa pedestal ngayon. Dahil gano'n ang ginawa nila. Hindi po nila pinagmalaki, hindi po nila, kumbaga, treasure yung mga nanonood sa kanila. Lalong-lalo na yung mga viewer nila na palibhasa hindi na nagbibigay ngayon. 'Di ba? Wala na, hindi na nila kilala. Oy, Naomi Shin! Bes, di mo naman ako pinapansin. Ako nagselos na. Very engaging po ang show nyo, GP, sabi niya, Sir, Madam Gigo, sorry. Hindi ko alam kung Madam or Sir. Sir Roger Mabait. Oy, Ma'am Jo, I miss you. Aha. Ano yung sabi rito? Ma'am Lorna Dacana, hello. Antonio Angeles, good evening boss. GP, thank you po kahit bihira ako sa'yo kasi nasira CP ko before. Lagi mo nga shoutout misis ko na si Annabel Angeles. Thank you. Aha. Kahit nasa work ako, sir, GP, nakikinig ako sa'yo pag may live ka, sabi ni Ma'am Jeanette Ernacio. Sir GP, pag-greet po, hindi great. Pag-greet, belated happy birthday kay Yusek oo nga naman ano. Belated happy birthday kay Yusek Claire Castro. Ay, to be senator ba? Wow! Oo nga, may narinig ako na talagang may mga naglalakad, mga kababayan, na parang gusto nilang patakbuhin si, si Yusek Claire. Oh. Mama Aisa Sago ni Lo. Wala na akong topic, guys. Actually, gusto ko sana pag-usapan si Badoy. Kaya lang, mas gusto ko magbasa ng mga comment nyo eh. Aray ko. Di ba? Mas maganda magbasa ng mga comment nyo eh. Wala naman talagang masyadong topic ngayon, si Joe Mike. Very engaging nga ang live mo. Good morning from Connecticut. Thank you. Helen Bellurente. Kahit sa office, GP, nakikinig ako sa replay mo. Maraming salamat, Ma'am Helen. Sabi naman ni Porosak Carmona. Hello po. Finally, nakachempo ako sa live pan ako ni Go Philippines. Thank you. Maraming salamat. Hello sa inyo dyan. Porosak Carmona. At ano kaya ganyan ang ugali ng mother-in-law mo? Walang hiya. Ang hirap siguro. Aray ko. Kaya ni Iloy mo, Grace. Anak ng tinapa. Mga kababayan, hindi kasi, sorry Kung ganyan ang mother-in-law mo, no? Kailangan mong mahalin. Whether you like it or not. Pero kailangan mong tanggapin. Totoo yan. Kasi kung mahal mo yung partner mo, mga kababayan, kailangan mo ring mahalin kung sino yung mga magulang niya, mga kapatid niya, kahit may mga inggitero. Kahit na ganyan ang ugali, kailangan mong tanggapin whether you like it or not. Kailangan mong mahalin. At kailangan mong pag-aralan na mahalin sila. Kung ganyan ang ugali, mga kababayan, simple lang naman eh. Diba? Mind your own business. Ganun lang yun eh. Kumbaga, hindi mo naman araw-araw sila makita eh. Kung ang mahirap niyan pag magkakasama kayo sa bahay, di ba? Yung makikita mo araw-araw, sira na yung araw mo. Pag pero mga kababayan, magandang gawin mo dyan. Pag magkasama kayo sa bahay, walay mo yung asawa mo para walang problema. Ganun lang yun. Kasi the more na kayo po ay nakahiwalay, di ba? Mas mamimiss nyo yung isa't isa pag nagkita. Ay, hindi ka na yan masyadong aawayin. Lalo na kung bibigyan mo lagi ng padulas. Aray ko. Di ba? Pag walang padulas, awayin ka yan. Kasi ang mga mother-in-law, pag walang, di mo nabigyan ng kanilang gusto o kaya pera, no? Lalo na pag walang pera, nangaaway talaga yan. Aray ko. Oh. Totoo yun. Kayo talaga, oh.
Hoy, hala daw sabi ng asawa ko. Pagalitan ka ni mama, bahala ka. Binangaw yung rally ng mga DDList Idol. Kanina, hindi nanggaling kami doon. Hindi naman rally ng mga DDS yon. Gusto nilang sumama, hindi sila pinasama. 'Di ba? At saka ano guys, sobrang init. Grabe, bumigay yung cellphone ko. 15 minutes lang ata ako nag-live. Aray ko. Nagkasakit yung cellphone ko eh. Tapos yung isa, nadala-dala ko backup. Akala ko nahulog. Aray ko. Eh, syempre, yung isa nag-overheat siya. Hindi, hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuksan. 'Di ba? Pero, yung isa, bubuksan ko pa sana. Sabi ko, wag na. Baka matulad. Baka wala na akong gamitin. Hindi na ako makakagawa ng thumbnail. Oh, totoo ba yun kay Baligod? Sabi ni Ma'am Eva Narita. Si Ma'am Eva hindi nanonood ng buo. Aray ko. Nabugbog po siya dahil sa kababash. Oh. Sir, pa-shoutout naman sa Baliwag, Bulacan from Tuguegarao City. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Baliwag, Bulacan ha. Galing kay Mike's Fortnite from Tuguegarao City. Yon, naimbag nga rabi ka na kayo amon dita, Tuguegarao. Ken Baliwag, Bulacan. Sabi ni Ma'am Silvano De Leon, watching from Urdaneta City. Naimbag nga rabi kanyayo, Sir Silvano De Leon. Ma'am Elby Sumera, hello. Basahin mo na lang comment namin para masaya. Ito na nga ginagawa ko eh. Putik, ano ba nangyayari kay Boris na yan? Pwede ko na trabahuhin dito yan eh. Kambal. Agilapin mo. Kaya lang baka mapagdripan ka yan. Baka masupsup ka yan. Kita mo yung uso. Matindi. JJ Jones, Idol GP, exit na po muna mi. May gagawin lang po. Okay lang po yan. Walang problema. Maraming salamat po. Okay? Bakit nawala yung jacket natin kay GP? Nagalis po talaga ako lahat. Walang mga jacket. Walang mga jacket guys kasi may nagtitrip eh. May nag-hide na mga comment. Aray ko. Oo. Shoutout daw kay Sir Victor Mutok. Shoutout po sa inyo dyan sa Pampanga. O Ma'am Annalyn, magkasing Caracas. Uy! Hindi, mas gwapo yan si Panat Boy. Gumawa ng sariling multo, nahuhuli rin sa sariling gawa. Correct. At ang matindi pa niyan, mga istapa, gagamitin pa si FL. Freeze ang pera ni Digong dito sa ICC, sabi ni Bebang. Yan nga sana ang isa pa, pero bukas natin pag-usapan yan, guys. Kasi merong, mukhang sa pag-freeze ng pera ni Digong, mukhang maraming maapektuhan, including si Harry Roque. Aray ko. Diba? Great ka naman ng Ilonggo, paturo ka kay Mrs. O nga, paano yun, Mang? Magandang gabi sa Ilonggo. Hindi. Siyempre, kung wala kang babasahin, hindi ko na alam, no? Ang alam ko dyan, tikalon lang. Di ko na kailangan ng jacket. Gusto ko sando, mainit ngayon. Kaya nga eh, di ba? Kuhol ba yan si Bukris, sabi ni Jamer Nova? Hindi ko alam eh. Nahuli sa pag-type ng maling word. Type chat, haha. Aray ko. Oo, di ba? Ano daw? Mama Lydia Mojares, Konbanwa GP, kain pa lang tayo, 10:34 na ng gabi dito sa Japan. Magandang gabi po. Maayong gabi sa imong tanan. Naka-freeze na ba yung pera ni Bingot Defensor Boss GP? Hindi pa. Hindi pa naka-freeze pero pupunta rin tayo dyan. Maricela Aguila, gandang gabi GP, hindi naman lahat ganoon. Ang inay ko kung bigyan okay, kung hindi mabigyan okay lang din, pero palagi meron bigay kaya happy ang inay. O dapat talaga. Alam niyo mga kababayan, tayong mga anak kasama na yung mga biyanan natin. Kasama na kahit hindi natin yan na kadugo, mga kababayan, pangalawang magulang na natin yan eh. Siyempre kung mahal mo yung asawa mo, 'di ba? Dapat mahalin mo rin sila. Alam nyo, lagi nyong iisipin na kapag kayo meron, laging dapat sinishare nyo yan sa kanila. Sabi nga nila mga kababayan,
happy wife, happy life. Di ba? Bakit kanyo? Kapag ang asawa nyo ay masaya, di ba? Masaya ang buhay. At syempre kapag binibigyan nyo yung kanilang magulang, binibigyan mo yung magulang mo, nakikita yan ng asawa mo. Hindi kayo mag-aaway. Di ba? Laging may lambingan. O pag humiling ka, laging ano yan. Aray ko. Lagi kang magbibigyan. Di ba? Huwag niyong pahirapan yung mga sarili niyo, guys. Alam niyo, iba magbuhos ng biyaya ang Panginoong Diyos. No? Huwag mong paiiyakin ang magulang mo. Unang-una yan. Pag pinaiyak mo ang magulang mo dahil nagdamot ka, nako, may balik yan sa'yo. Kaya, kailangan, kung ano yung nararanasan mo, kung ano meron ka, meron o wala, mga kababayan, unahin mo pa rin sila. 'Di ba? Magbigay ka kahit paano. Kahit sabihin mong ang natitira mong pera, kulang na 1,000 na lang 'yon, pero may hawak kang pera na kailangan sila. 'Di ba? Sasabihin mo ba sa sarili mo, wala na kasi kaming pera, 1,000 na lang 'to, pambayad pa namin si ganito. Gumawa ka ng paraan, malakas ka pa. Ganun lang 'yun. Aray ko. Ask mo nga yung wife mo kung happy siya, Aray JP. ko. Happy yan. Hindi ko na kailangan i-ask. Pero pwede siya umarap dito. Kaya lang may tawag ako sa kanya panibago. Nagtatawanan kami kanina. Kasi sabi ko, Mang, anong tawag doon sa sa creature na kumakain ng dugo? 'Di ba? Sabi niya, vampira. Aray ko. Ano naman tawag dun sa tao na ang bilis kumain ng pera? Di bang pera? Aray ko. Di ba? Oo. Shoutout daw kaya Sir Alvin galing kay Mario Giban. Bebang. Igalang ang magulang na humaba pa ang buhay. Tama. Di ba? One of a kind ang mother-in-law ko, sabi ni Ma'am Margie Barcibal. Loko ka, mamaya ka sa akin. Shiputin, hello. Shoutout sa inyong lahat ha. Correct, basta't lahat ng mahal ng misis mo, dapat mahalin mo rin. Ako pag hindi niya mahal, hindi mo rin mamahalin. Aray ko. Ganun ba yun? Buris ang tawag doon sa kumakain ng pera. Ay nako mga kababayan. Maayong gabi sa inyong tanan mga kababayan. Ma'am Mamita Starstock. Hello darling. Hello po. Magandang gabi. Wala na pera si Digong dahil utos ni ICC judge na i-freeze pati mga mali-maletang pera para Uy, wag kayo ha. Ayon sa balita talaga mga kababayan, may bit-bit daw talaga silang pera nung hinuli si Digong, mali-maleta. Aray ko. Aha. Si Joe, ganda ng shade mo, type ko from Giga Roast. Sir GP, ganda ng shade mo. Type ko from Diyos mio Marimar. Magkano lang to? 80 pesos. 80 pesos. Kung ano ang pagmamahal sa sariling magulang, ganun din sa mga biyanan para everybody happy. Correct, mga kababayan, ganun lang yun. Di ba, huwag tayong magdamot. Sa totoo lang. James, Saito Vlog, watching from California. Hello. Okay, so ayan mga kababayan, maraming pong salamat sa inyong lahat hanggang sa muli mga ka-GPnatics at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming at ito po ang inyong abang lingkod mga kababayan, JNK, at ito po ang channel na kung saan kayo po ang bida rito dahil kayo, ang boses nyo po mga kababayan, ang boses ng makabagong Pilipino. Hello sa inyong lahat, mabuhay Pilipinas, kita-kits! Sabi po, well, ito pa lang yung usap-usapan, Sir Leo, na may dalang pera si Rodi nung dinala sa dahig. Pero kailangan pa natin makumpirma yan. Pero yan na yung usap-usapan ngayon.